Magandang gabi po sa inyo lahat at dito po inyong lingkod, Ante Pagulayan sa Antemano Balita. At napakaswerte po natin ngayong gabing ito dahil ating makakasama natin ngayon, ang pogi-pogi pong si Mr. Bobit Borat. Kasi pa naman, at marami tayong tatanong po sa kanya partikular. Ito po palapit na pong 2025 election. At magandang gabi po. Sino po ba talaga si Sir Bobit Bora? Bago ang lahat, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang gabi at sa ating pong mga kababayan dyan po sa Binyan City, sa ating pong mga kaibigan, kaklase, kamag-anak, kabarangay, lahat-lahat na po. At sa pagkakataon po ito na binigay sa atin ng ating pong kaibigan Antemano. Ayan po, si Ante Pagulayan po, isa pong batikang broadcaster. Ayan, mapakahusay po nito. Ayan po, magandang gabi po. At malapit na po Pasko, at una kayo ng maligayang Pasko po sa ating lahat. Unahan ko din Sir Bobet bumati ng Merry Christmas. At nako, bukas ay simbang gabi na, tama? At kung sakali mga mapapalit ng delay yung programang ito, syempre po, sa ibang bansa, ibang araw naman yan. Advance po tayo sa Pilipinas. Ito, at sa mga nagtatanong po sa akin, at anong ginagawa ng Ante Pagulayan dito sa ika nga pong kapitagan pong si Bobet Bora. Sino po talaga si Sir Bobet Bora? Sa mga nakikinig pa manonood. Siguro si Bobet Bora ay isang pangkaraniwang tao lang na halos marami na, o hindi man lahat, halos kakilala na po sa bayan ng Binyan o sa syudad ng Binyan. Unang-una ako po ay dyan ipinanganak. Ang aking pong mga magulang, aking pong mga ninuno ay dyan po lahat ipinanganak sa Binyan. Ang aking pong ina, ang aking pong ama, dyan po ako nag-aral sa Malaban Elementary School o mababang paaralan ng Malaban. Ako po ay nag-high school sa Lakeshore Educational Institution. At dyan din po ako. At isa sa mga naging kolehiyo ko, nag-aral din po ako sa Perpetual Health College of Laguna. At ang ibang school ko po ay sa Maynila na. Itong mga bandang, medyo bandang huli, nagdagdag pa po tayo ng konting pag-aaral para po naman sa aking, siyempre po, paghahanap buhay. Para maging competitive tayo. Yan. Ang tatay ko po ay ang dati niyong konsyal, si Konsyal Arturo de los Santos Borja. Ayan. Po, ang nanay ko naman po ay si Marina Cruz Javier. Galing po kami, aking mga ninuno ay mga galing po sa apelyido ng Artes de los Santos, ng Matic, Kapili, ayan po, Escuadro. Ayan, dyan po nanggaling po ang halos amin pong mga ninuno. Diyan po. Kasi mga lola-lola po, mga babae, nawawala po ang apelido niyan pag nagkaroon ng asawa. Kaya Javier, ang aking pong ina. Ayan po. Mga lola ko nga po, Kapili, Artes, Matic, De Los Santos. Ayan po. Nandyan po lahat hanggang sa party po ng mga Bartolome. Ganyan po. So, ako po ay isang lihitimo taga-Binyan, taga-Barangay Malaban. Ang aming pong address ay maliwanag na maliwanag po na si Bobet Bora ay isang lehitimong taga Malaban, Binyan, 645 Councilor Arturo de los Santos Borja Street, Malaban, Binyan, Laguna. Incidentally, yun po ay pangalan ng tatay ko, yung pangalan po ng kalye. So, doon lang po, alam nyo ng taga-roon po ako. Ayan, nakatahan nyo kaunti pa lang yung sinabing pakilala ni Sir Bobet Bora. Pero marami pa tayong malalaman sa kanya at marami tayong itatanong po para malaman natin paano ikagaganda. Maganda na yung bayan ng Binyan na Laguna, Sir Bobet. Pero ika nga po, maraming gusto pang mabago. Pwedeng ika nga po magkaroon pa na mas maunlad ang bayan ng Binyan. Eto, at ako'y nabalita nga namin po kay tatakbo. Ano ba ang posisyon niya sa tatakbo niya sa Binyan? Tayo ay nag-file ng candidacy sa pagkakonsehal. Ayun. At maidagdag ko lang sa ating kaibigang Ante na tayo naman po ay para may konting kaalaman po. Bagamat kilala naman po si Bobet Bora o si Double B. Ang tawagin po. Para konting backgrounder po, ako naman po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Ako din po ay nagtapos ng Abogasya. At ako rin naman po ay ang inyong palikod ay nagtapos po karoon po ng isang masteral degree
sa Public Administration, Major in Management. Ako po, ang inyong pong lingkod ay isa pong licensed real estate broker at nagtapos din po ng basic accounting. So marami po tayong sabihin na idinagdag sa ating pong pag-aaral. Kasi po, ako'y uli lang lubos. Maaga pong namatay ang inyong Consiel Arturo Borja. 41, 42 anyos po nang mamatay ang aking pong tatay. At sinundan naman po kaagad din naman ng aking pong nanay. Kaya bilang panganay po sa 5 magkakapatid, naging napakabigat po ng naging responsibilidad at obligasyon ng isang Bobet Borja. Kaya nga po, kung hindi po makikipaglaban sa buhay o hindi ko ihahanda ang sarili ko, ay baka po walang mangyari o nangyari. Maging kawawa naman yung aming pong pamilya na uli lang lubos na. Ano, mabalik tayo sa tanong mo. Tanong ko po, ika nga po, hinihiling din ng taong bayan eh. Sabi nga nila, ano nga po si Shell tatakboy nyo? Maraming tatanong sa atin. Yun nga po, tayo po ay nag-file ng October 7 po, ikapito ng Oktubre ng position po ng konsyal ng syudad. Ayun. Yan po, sa Binyan City. Ayan po. At kasama po natin ating pong kandidatong congressman, Mike Yatco. Kaya saka po yung kandidatong bukal na kanya pong may bahay na si Teresa Paron Yatco. Ayan po. Yan ang ating pong mga kasama. Napakaganda at ika nga po nalaman mo yun sa kanya, no? Na lehitimong taga-Binyan po si Sir Bobet. Kasi marami nagtatanong, alam naman pagdating ng election, marami sila ang kaliwat kanan. Pero patunayan na taga-Binyan po siya. At ako sakali mga, ika nga po, ito tutuloy niya na, ano yung mga adhikain nyo, plataforma di gobyerno po ninyo? Marami po, kaibigan Ante. Totoo naman kailangan po sa bawat kandidato bago kayo humarap sa bayan o sa syudad o sa anumang klaseng haharapin ninyong posisyon, dapat handa kayo. At dapat ikaw ay responsable. Alam mo yung obligasyon. Siyempre, marami tayong, ang tinatanong mo ba ating mga... Talagang good governance. Ganito po. Paano? Paliwanag po muna natin, ano po ba ang trabaho ng isang konsihal? Correct. Alam niyo po, ang isang konsihal ay ito po ay parte ng lehislatura. Sa ating pong gobyerno, bilang isang demokrasyang gobyerno sa Pilipinas, meron po tayong 3 sangay. Yung isa po ay executive o ekutibo, yung pangalawa po ay legislatura o legislative, at yung isa po ay judiciary o yung po mga hukuman. Magkakapantay po yan. Sabi nga sila po ay co-equal. Co-equal po sila. Ngayon, pag ikaw po ay konsihal, ikaw po ay nakalinya ka po sa legislatura o yung legislature na sinasabi. At yan po ay kahalintulad ng kung presidente ay executive, ang legislative po ay yung Kongreso at Senado. Ayun. Ayan. At kung ikaw naman po ay sa lalawigan o probinsya, yan po ang mga gobernador po, yan po ang executive o ehekutibo. Ang kanila namang legislatura o legislative ay yung pong mga bukal na sinasabing board member. O, sa syudad naman po at munisipyo ay mayor, ang executive, at ang legislatura naman po ay ang mga konsihales. Sa barangay, madaling maintindihan mo yan. Ang executive o ehekutibo ay yung barangay chairman at ang legislatura ay ang mga kagawad. Ayan po. Kaya kami po nandoon sa mga, naman yung mga trabaho ng mga konsihal, kagawad, bukal, yung mga nasa legislatura. Unang-una po, sila po ay merong hatangan ng pananalapi o yung sinasabi yung power of the purse. Baka po hindi alam na nakararami. Akala niyo, basta konsihal lang, board member, o yung pong kagawad ay taga-taas lang ng kamay o taga-masahe lamang po ng mga boss nila. Hindi po, napaka-importante po niya, napaka-mahalaga. Bakit sila po yung may tangan ng kayamanan ng bayan, ng probinsya, o ng buong Pilipinas, o ng barangay. Bakit po? Kasi po, ang mga konsihal po, o yung legislatura, ay sila po yung nagbibigay ng budget Sila po yung nagbibigay ng pondo sa lahat po ng mga gastusin sa syudad, kung pinag-uusapan natin yung syudad o bayan, sila ho yung nagbabudget. Kung nakikita nyo, minsan nakapanood po tayo sa television, yung interview yung po mga investigasyon ng mga kongreso, nakikita nyo,
pag panahon ng budget season, sino ho bang namamayani? Hindi ho ba mga kongreso at mga senador? Yun ho ay legislatura. Pagdating ho sa medyo mababa sa syudad, konsihal po ang tawag po natin dyan. Ngayon, ano pa ho ba ang trabaho maliban sa tangan-tangan ng pera? Kaya napakasailang po ng konsihal. Opo. Kasi po, nandyan ho ang pag-asa nyo na magastos ng maayos ang pera ng syudad o ng bayan. Kasi po, hindi po makakapasok sa anumang kontrata ang isang mayor. Kasi pinag-uusapan po natin halimbawa ay syudad at saka ang munisipyo. Kaya kung mabanggit ko po paulit-ulit ang mayor, dahil ang pinag-uusapan natin ay syudad o munisipyo. Kung pag-usapan natin probinsya, gobernador. Diba? O kung Pilipinas, presidente. At kung barangay, ay barangay chairman. So, yun po ang niyan. Hindi po basta makakagastos ang isa pong mayor na hindi po yan binibigyan ng laya o binibigyan ng permiso ng mga konsyales. Sa katunayan nga po, hindi po makakapasok sa isang pagkontrata na o kasunduan ng pagkakautang kahit na sa kaninong bangko o kanumang institusyon na pera na pwedeng utangan ng isang syudad kung hindi po may permiso o may resolusyon ang konseho na binibigyan ng karapatan ang mayor na pumasok sa isa pong kontrata pagkakautang. Tama. At lahat po ng uri ng kontrata o kasunduang gagamit ng pera ng bayan. Dapat po yan may permiso sa konseho. Ganun po kaimportante. Yan ho ang basic na trabaho. Di ba? Ganun kaimportante ang pagiging konsehal o yung nasa legislatura. At sumunod pa nga po, kung may nakikita kayo, yung bang mga ordinansa na pangsyudad. Ano ba, kautosang pangsyudad, mga ordinansa, ang gumagawa po niyan ay mga konsehal. Ayun. Sila ho ang, sabi nga, humahabi niyan, at yan ho ay pinapipirmahan na lamang sa mayor o pagdadang ng pag-ikot ng proseso. Pero nagsisimula ho niyan, ang may idea niyan, ang nagbobotohan niyan, ang humahabi niyan, ay mga konsehalis po. So, mapakarami po at importante. Kaya nga ho, co-equal Di ba? Ang executive, legislative, and judiciary, co-equal branch of government. Pare-pareho ko yan ang kanilang level bilang institusyon. Yes. Bilang institusyon. Ayan po. At para po sa kaliwanagan ng lahat kung gaano ka-importante. Kaya hindi basta-basta yung kailangan handa ka di ba? Kaibigan na... Kasi alam mo, maputol kita, no? Dahil po mga kababayan, may mga konsel kasi minsan, kami mga sa mamamahayag, nakita namin yan, minsan bigla lang tumatakbo. Hindi naman, alam mo yun, parang unlike nung sa iyo, yung background mo, kung titignan mo yung edukasyon, yung sasabi mong pinapalawan ng isa-isa yan, baka kasi tumatakbo lang, porket-skat sila. Minsan, ganun, actually, nakalagay naman sa konstitusyon natin, ang kwalifikasyon lang naman sa pagtakbo sa halal at kung gusto mong maglingkod, ay simple lang naman po Tatlo lang po yan o apat Una, dapat ikaw po ay mamamayan. Pilipino, di ba? Pilipino ka. Pagkatas nasa tamang edad. At ikaw po ay marunong bumasa at sumulat. At ikaw po ay nakatira doon po sa isang sabi nga period of time na isa pong binigay na kung tagal kung ilang ka nakatira doon sa lugar kung saan ka tatakbo. Yan lamang po ang halos basically ang kwalifikasyon sa konstitusyon. Kaya po, kung sa karapatan, lahat po ay may karapatan lumaban. Ngayon, iba naman po yung kailangan kasi may trabaho pong kaakibat yan Hindi naman po, kumbaga, tama naman yung sinasabi ng ating pong kaibigan o kasama ng auntie dito, na talaga pong hindi po basta-basta ang trabaho. Kaya dapat po maging, kung ako, sa totoo lang po, hindi po sa pagbubukat ng bangko, handa po tayo sa trabaho na ganyan. Dahil nga tayo naman po ay handang humarap dahil handa naman ang aking pong konting kaalaman, accounting pinag-aralan, upang yung hamon po ng aking sabi nga magiging trabaho ay magampanan ko ng maganda. Ayan po. Kaya po, nasa tao na po yan. Kung sa tingin mo, alam mo kung anong gagawin mo, karapatan naman po ng lahat yan. Pero, siyempre, ang pagpili ay nasa taong bayan pa rin. Ang dami yung binanggit po, konsel, sana ito konsel na, ng bayan ng Binyan. Alam nyo, yung binabanggit nyo talaga, ito mga kababayan, ito kinakailangan yung, sabi nga, kung kayo mamimili ng kandidato, isa po siya sa dapat pong ihalal po dyan bilang konsel sa Binyan.
Dahil kamo, paano kung sakaling mahalal kayo dyan? Ano bang plataforma niyo tungkol sa kalusugan? May mga, ano na ba kayo sa kalusugan? O edukasyon? Hindi man, alam mo, Oo. kaibigan, kasama ng ante, hindi dapat mawala yan sa mga plataforma Ayun. ng kahit na sinong sabi nga po ay tumatakbo o hangad na maglingkod kasi tayo po ay bansa, tayo po ay third world na bansa eh. Kumbaga, nasa ikatlong bagdan po tayong klase ng bansa, developing country po tayo. Mahirap, sa makadaling salita, Ayun. mahirap po tayong bansa. So, ibig sabihin po, pagdating sa hindi ho tayo advance, pagdating sa mga teknolohiya, kaya tayo ay susceptible. Ibig sabihin po ay mas malamang sa hindi, nagkakaroon po ng mga karamdaman Opo. ang ating mga mamamayan nang siyempre nangangailangan ng karampatang yung pong gamot o pag-aaruga. Siyempre unang-una po diyan pagdating sa kalusugan, siyempre ay yung ospital. Number 1 yung ospital, kasama yan sa plataforma ng aming pong partido, ng aming pong grupo. Yung ayusin po ang ospital, Maganda yan. kompletohin po yan, Opo. na hanggat sa doon po sa antas na magagampanan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kasi pangkaraniwan nga ho sa atin mahirap walang kakayanan pumunta sa mga ospital na dekalidad. At pag ang isang ospital ay dekalidad, dekalidad din ang presyo niyan. Yes. At may bayad yan. Kaya nga po kinakailangan ang isang syudad ay bigyan po ng panahon o ng sabi nga bigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng isang maayos, kumpleto na isang ospital para po sa kalusugan ng mamamayan. Tandaan nyo, ang isang pamayanan ay hindi po uunlad kung hindi malusog ang inyo pong mga mamamayan. Yeah. Unang-una po yan. Tama, tinuran ni Sir Bobet, talaga napakaganda. So, tungkol sa kalusugan. Sa edukasyon ba, meron kayong mga... Sa edukasyon, siyempre po, kasama po yan Sabi nga, it goes together, lalo. Kasi dapat sabay-sabay po yan. Sa edukasyon, siyempre, nakikita naman po natin. Noong panahon namin, siguro, inabot ng kaibigan ng TED, kasama ng TED. Noong kami po elementary, yung sa mababang paaralan, dyan po sa Binyan, kung anumang barangay kayo, ako'y barangay Malaban, abay, sa isang kwarto po, isa lang kami na section. Alam naman yan siguro ng mga nakaraan na sa isang kwarto, isang section, yun ang homeroom mo. Kaya pinagaganda mo yan, di ba? Ngayon, pagkaalam ko sa isang kwarto, 3 o 4 section ang nagmay-ari. Kaya parang 3 shifting na yata ngayon, na dati naman, isang section, umaga hanggang tanghali, tanghali hanggang hapon. So, siguro ho, pagdating sa bagay na yan, medyo ang issue niyan ay more on national, national po yan, dahil malaking pondo ang kailangan dyan at pagbabago. Kailangan ho dyan ay talagang malawakan po. Pero, sa punto po ng syudad, marami pong bagay na matutulong ang syudad pagdating po doon sa ating edukasyon. Pwede naman kung mayaman na syudad, katulad ng Binyan, mayaman ho ang Binyan Kaya nga nagtataka ko, kahit mayaman din, malaki din ang utang Di ba? Kumbaga, siguro, ang magagawa nyo dyan ay magdagdag ng sa kung kakayanin na pondo, magdagdag ng mga classroom, magdagdag ng mga teacher, di ba? Kumuha ng mga kalidad na mga guro. Ayan po. At bigyan ng tamang, ibig sabihin, kung mayroong suportahan o yung bang subsidize po. Pag po na sinasabing subsidy, tumutulong po, tinutulungan para kung mas maintindihan nyo. Pag subsidize o subsidy, tumutulong po ang gobyerno doon po sa anumang bagay na hindi po kaya nung tutulungang ahensya. So, pwede ho naman na bigyan ng subsidy. Kung ang Binyan po isang component city, kung di po ako nagkakamali, malaki naman po ang aming IRA, mahigit 3 billion. Hindi po ako nagkakamali, mahigit 3 billion po yan. Mga more or less 3.5 kung di po ako nagkakamali. Sa isang taon. So, ibig sabihin, bigyan natin ng alokasyon siguro
ang edukasyon dyan po sa mga bagay na yan, no? Mga gamit ng mga bata, hindi ba, yung nutrition siyempre. Yes. Ayan po, pero ganyan po. Mapag-uusapan ko yan sa kuseo. Kaya kung sino ho ang mga Yeah. mananalo, dapat so maging alam ninyo kung ano po ninyo haharapin ang hamon ng inyo po mga trabaho. Nabanggit niyo yung mga ganyan, no? Siyempre, pag kami, sa mga bata, yung mga magulang, kailangan may livelihood program. Meron bang, sakaling, meron kayong pinatawag? Livelihood, ibig sabihin pangkabuhayan. Opo. Ano? Sasabihin Alin po niya. number 1 po yan. Actually, hindi ko masabi kung alin ang number 1, number 2. Ibig sabihin, dapat sabay-sabay po yan. Yung... Ang livelihood, siyempre, kung walang hanap buhay ang tao, wala akong pera yan, walang makakain yan, walang sustansya, magkakasakit yan. Yun. Sigurado, so sabay-sabay po yan. Livelihood, sa bayan po ng Binyang partikular ang pinag-uusapan natin. Noong araw po ay sa mga panahon ngayon, pagpasok po ng BER, masaya na po ang lahat halos ng taga Binyan. Bakit? Especially ang Barangay Malaban, De La Paz, San Jose, Santo Domingo, lahat po ng mga may gawaan ng sapatos. Yun. Noong araw po yan, pagdating po ng BER, masasaya na. At dahil maunlad, bakit? May tumatakbong kabuhayan Ang gawaan po ng sapatos o paggawa ng sapatos sa syudad po ng Binyan o bayan ng Binyan na kinagis na natin, wala pong pinakaiba yan sa sa bayan ng Paite na magaling naman sila sa pag-uukit. Ang mga Binyanense po ay lehitimong magagaling sa paggawa ng sapatos at tayo po ay sabi nga hindi naman tayo papahuli sa kaalaman po ng mga taga Marikina. Noong araw po yan, nagtatagisan po yan. Ngayon, nawala po yung habahanap buhay niya. Unti-unting nawawala. Meron na pong mangilan-ngilan. Noong pong araw, pag ganito po hindi po kayo maglilipat ng hindi po kayo lilipat ng 3 bahay, 4 na bahay, may gawaan ng sapatos. Yun. Kahit na 5, 10 lang manggagawa, may gawaan. At lahat ay umuunlad. Kaya samang ante Alam mo, sa paggawa ng sapatos, hindi kailangan graduate ka ng elementary. Alam mo, Sir Bobet, papunta dito yan. Binagit ko sa sapatos. Kasi ang pagkakaalam po talaga ng mga ating kababayan, pag sabing gawaan sa sapatos, Marikina talaga sa Metro Manila. Pero ako lang nalaman din na sa Binyan pa lang simula. Ay, hindi po. Pinagmamalaki po natin Sa Binyan po lang simula pa lang. Pinagmamalaki namin, samang ante, kabigante, na ang bayan ng Binyan po ay sabi ko nga, nakikipagtagisan niya sa bayan ng Marikina. Alam naman po na lahat yan at ng mga taga Binyan. Talaga naman po ang ating pong unang-unang hanap buhay yan yung ating gawa na sapatos. At pangalawa po ay sumikat din ang bayan ng Binyan sa gawaan ng sombrero. At tapos puto. Pero pagdating po ng buwan ng BER, masaya na po ang bayan ng Binyan. Bakit? May umiikot lahat po, halos lahat, may hanap buhay. At pag may hanap buhay ang tao, may perang gagastusin. At pag may perang gagastusin ng tao, paglabas niya sa bahay, marami yung nag-uusbungang meriendahan. Kasi may pambayad ng merienda. So, kumikita po, nagre-revolve, umiikot po ang hanap buhay pag mayroong magandang livelihood program o industriya. Diba? Kaya, sabi nga, natatawa nga tayo, malakas pa. May mga sugalan pa nga, dahil nga siyempre, may pera ang tao, di ba? So, ayan po. Pipilitin po natin sa abot ng ating mga kaya na makipag-usap po tayo sa mayor, kung sino man po ang magiging mayor, at sa lalawigan, sa nasyonal, kung kailangan po makiusap po tayo sa ating pong gobyerno nasyonal para po maipunumbalik o suportahan nila iyang livelihood na yan dahil yan po ay innate, kumbaga, mga lehitimong magagaling pong gumawa ng sapatos sa taga Binyan. At yan po naman ang katotohanan. Ibabalik po natin yan. At kung ano man pong pamamaraan, ang tutulong po ay pangungunahan po yan ng syudad. At siyempre po, magpapasa po ng resolusyon. Magsisimula po yan sa konseho. Sa tulong po siyempre ng ating kung sino man ang magiging alkalde po natin, ay ibabalik po natin unti-unti. Kasi po, pag maganda at may industriya, ang pamayanan, uunlad yan. At pag umudlan yan, siyempre, lahat makikinabang. So yan po, ang unang-unang gagawin ko sa livelihood, ibalik o unti-unting ibalik ang ating pong gawaan ng sapatos. And dahil po sa gawaan ng sapatos, hindi kailangan ang elementary graduate, high school graduate, hindi kailangan po ang diploma.
Napakarami pong yumaman sa atin at kayo naman ang saksi, mga kababayan pong taga-Binyan. Napakarami pong yumaman sa atin nakapagtapos ng anak na doktor, abogado, inhinyero, samantalang yung kanilang mga magulang hindi naman po halos nakatapos ng pag-aaral. Pero maganda ang kanila pong negosyo, gawaan ng sapatos. Ayun. Ayan. Yung binabanggit ni Sir Bobet, yung gawaan sa sapatos. Ito ngayon, particular, binanggit nila noon. Syempre, yung mga gumagawa natin ng sapatos ngayon. Ngayon, senior citizen na ngayon Meron ba kayong mga proyekto tungkol sa mga senior dyan? Senior citizen? Aba, siyempre, ako senior na rin. Senior ba na kayo? 32 anyos na ako di ba? Disqualified na po sa sa bahang kabataan. Pero di ko nabanggit kanina, ako din po isang leader estudyante. Ayun. At ako din po ay nung araw ay yung kabataang barangay, sabihin isa po tayong youth leader din. Wow. Yung SK po ngayon, nung panahon namin ay kabataang barangay. KB ang tawag diyan. Ayan. At kaya po tayo ay naging pangulo din po tayo ng alumni ng Lecture Educational Institution. So leader estudyante po tayo at leader kabataan din naman po nung ating mga panahon. Ang katanungan mo, kaibigan. Yung mga, sa mga senior citizen. Senior citizen. Meron kayong mga proyekto po. Pwede nga pala bumaba sa youth. Sa senior citizen naman, alam niyo, napakarami na pong batas na pumapaimbulog sa mga senior citizen. Ang mga senior citizen ho natin dapat nating alagaan. Una, sila po ay ating mga magulang, di ba, mga lolo't lola na ating pong napakinabangan na ng Estado. Ibig sabihin, ng ating pong bansa, nagbayad ng katakot-takot na taxes yan, ng mga buwis. Kaya ito'y panahon naman para ibalik sa kanila. Ngayon, marami na pong may iral na batas para sa mga senior citizen. Ngayon, siyempre, papanatilihin mo lang yan, kaibigang ante. Maganda ang batas, lalo yung Magna Carta for senior citizen, at saka yung anumang mga pribilehiyo ng mga senior citizen. Maganda po yan. Kailangan lang po ay isa katuparan, i-implement ng tama, ibigay po natin kung ano yung nararapat na naaayon sa batas ng para sa ating pong mga katandaan o senior citizen. Kung pwede nga lang dagdagan pa ng syudad yan. Kung kakayanin ng syudad. Depende sa kakayanan ng syudad. Kung pwede nga lang, dagdagan pa yung benepisyo ng ating pong mga katandaan o mga senior citizen. At wag na, sundin natin ang batas ng natatama at ayusin natin yung pondo. Marami tayong bali-balita na hindi nakakarating ng tama sa mga senior citizen. Yung mga pribilehiyo na para sa kanila. So bilang isang konsyal, kung tayo po ipapalarit, bibigyan ng pagkakataon, ay babantayan po natin yan. Hindi ba kayo naawa? Lahat tayo may magulang, lahat tayo may lolo't lola. Pagkatapos sa konting kakarampot na para sa kanila, hindi pa makakarating. Okay? Sa kung anumang pangyayari o anumang klase pong pamamaraan, hindi makakarating ng tama o gusto sa kanila o pipiliin pa natin na makikinabang, hindi po naman siguro dapat yun. Bilang isang konsyal, mababantayan po natin yan. Ito, Sir Bobet, maputol-tuloy na. Sabi nga dito, may mga senior citizen ibang lugar, may hanap buhay pa rin. Pagka nagkataon ba, pwede niyong bigyan ng trabaho yung mga senior pa rin? Kung sakasakali. Paano yung... May mga trabaho pa rin sa ibang lugar. Bilagyan ng 16, nag-retire ka na, pero ibang kumpanya kasi tumatanggap pa rin ng mga senior citizen para magtrabaho sa kanila. Pwede. Actually, pwede naman po yan hindi naman po pinagbabawal na isang senior citizen ay magtrabaho. Sabi nga, nasa available, kumpanya diba? Ngayon, ang siguro, pag-aaralan po natin yung batas nasyonal, kasi tayo po ay isang syudad. So tayo ay kapag lahat po tayo bumabatay sa ating pong batas ng mga nasyonal na batas. Kung wala ho namang kontrahan, gagawa ho tayo ng mga ordinansa. Papasok tayo dyan. O mga batas sa ating pong syudad, napapabor naman doon sa pagbibigay ng mga hanap buhay sa mga senior citizen. Po, pag-aaralan ko po yan bilang isang konsyal, kung papalarin po bibigyan nyo ng pagkakataon, titingnan po natin yung Magna Carta for Senior Citizen, ibabangga po natin doon sa nasyonal na batas o sa konstitusyon, so anong pong may iral na nasyonal na batas, kung pwede po tayong gumawa ng batas o ordinansa sa level ng syudad na makakatulong po sa mga paghahanap buhay ng mga senior citizen. Pwede, for example,
Yung mga Hindi. fast food, ba pwede? Sa fast Pwede, food? Oo. pwede. Ito pag-aaralan ko nga kung wala. Kasi alam niyo po, pag nagkontrahan ng batas, makakapanaig po yung nasyonal na batas. Yun. Kaya nga, pag-aaralan po natin, kung wala pong conflict Yun. sa nasyonal na batas, syempre lahat Tama. po ng batas na gagawin natin o ordinansa sa konseho po ng Binyan, gagawin po natin yan para mabigyan ng pabor yung ating pong mga Kasi, katandaan. kasi senior karamihan citizen. sa senior po, kaya pa naman daw katawan nila, kaya pa naman, di ba? Parang, Ay, yun nga, yun nga, kasama ang Diba, antena. tama po. Huwag natin huwag natin kumbaga yung bigyan ng limitasyon. Oo. Kung kaya pa nila, Yan, bakit oo. hindi? Ngayon, ano ang sagot dyan? Wala nang tatanggap sa amin kasi may edad na kami. Oo. Ganito So, ganito kailangan tagay may isang Ganito patas na. para doon, di ba? So, Ayun. pag-aralan ko po yung Yun. ordinansa na pwede kong gawin. Magandang balita yan. At sabi ko nga po, pag-aaralan ko rin po yung mga batas na umiiral na batas nasyonal. Opo. Kung wala pong conflict, gagawa ho tayo ng ordinansa na na lahat po ng ating pong mga opisina, korporasyon, manufacturing, o anumang pong klase ng mga hanap buhay, ay i-required po natin sila. Required, meaning, ito po ay i-impose sa pamamagitan po ng paggawa ng isang pong ordinansa na lahat po itong mga kumpanya o negosyo na papasok sa Binyan City, sa syudad po ng Binyan, Opo. ay uubligahin po natin sila na 10% o kung ano man po, depende sa pag-aaral na gagawin natin, 10% o pag ang isang senior citizen ay may kakayanan pa, ay dapat tanggapin nila. Wow, napakaganda yun. Ibig sabihin, pwede natin gawing 5% dapat senior citizen. Mm-hmm. Depende yan sa magiging kung ano yung kagandahan na pabor sa ating pong mga senior citizen. Pwedeng gawin nating, ito naman example lang hindi pa natin napag-aaral. Ito po sa konseho, pagpadidebatehan po Opo. ito kung pwede, 10% dapat senior citizen. Kung 100 ang Magagawa. manggagawa ng pabrika niya, dapat ang 10 ay senior citizen. Ayun. At pag hindi sila nakakuha ng 10, dapat ma-justify nila o may paliwanag nila bakit hindi kayo kakaroon ng 10 senior citizen. Kung sinabing, wala naman po nag-a-apply, justified, Yeah, di ba? justified. Pero pag may nagreklamo, nag-apply ho kami niyan, 30 ho kami nag-apply, 5 ho yung kinuha, ay mananagot sila ayon sa ordinansa ang gagawin natin. Yun. Hahabiin pa natin yan. So, kasi marami po mga senior citizen na sabing, kaya pa namin magtrabaho eh. Ayaw namin umasa sa aming mga anak. Naniniwala Kaya pa tayo namin. dun. O, may mga healthy pa kasi. May nakikita nga ako mga 70-80 anyos, malalakas malalakas pa. pa. At ano na lang yan, aalagaan na lang ba natin yan kung Yun. gusto pa nila magtrabaho? Oh, di ba? tama po. So, kailangan ang suporta Yun. ng gobyerno, mapalokal man na ito o nasyonal, kailangan po ang suporta. Sino tutulong sa mga senior citizen? Sabi nga po ay limitado na ang kanilang kakayahan. Pero hindi ibig sabihin wala. Aha. Limitado na lang, siyempre, pero hindi po wala. Kaya depende po yan sa ordinansang mabawo po natin. Pangunahan po yan ng inyo po lingkod. Wow. Bobet Bora. Magandang balita po sa mga senior. Ito man, tungkol sa senior citizen, punta sa PWD, sa Persons with Disability. May mga proyekto kung sakali man kayong ikangay maupo dyan sa... Isa rin yan. Alam mo, kailangan sila ng tulong. Kaya nga, PWD na sila. Ibig ko sabihin, sabi nga, maliwanag yan, person with With disability. disability. So, sabihin, limitado na po ang kanilang kakayanan. Diba? Kung ano man po yung kanilang depresya, limitado na po. Kaya, habang limitado, bumababa ang kakayanan ng isang mamamayan, doon papasok ang gobyerno Aha. para naman po sila suportahan. Diba? Ano yan? Maraming tayong umiiral na batas nasyonal. Yes. Batas nasyonal tungkol po sa PWD. So, ibig sabihin po ay, una, pag-aralan po natin, sundin natin ang tama. Kung ano yung nararapat na para sa PWD, bigay natin. Nangaayon doon sa batas na umiiral. Ngayon, kung sa tingin natin po ay kulang at may kakayanan ang syudad, pag-aaralan po natin yung batas nasyonal kung hindi magkokontrahan sila nung ating gagawin namang ordinansa. Yun. Para naman pabor sa PWD o upang mas madagdagan ang tinatanggap ng PWD mga biyaya mas lamang kaysa doon sa nasyonal. May mga siyudad na gumagawa niyan. Di ba? Example na lang po, ang siyudad ng Makati, ang siyudad ng Quezon City,
may mga ordinansa po sila o may mga bagay na meron silang mga special na mga para sa mga PWD, di ba? Na naiiba doon sa ano, ibig sabihin in addition with, kumbaga karagdagan doon sa nasyonal na batas. Pwede po sigurong gawin yan. Kasi po ang kung ang batas ay pabor para sa ating mahirap at ating mga PWD. Sa tingin ko naman po pag-aaralan po natin kung walang kinokontra o sinasalungat na batas nasyonal. Kasi nabanggit niyo yung mga PWD sa Quezon City. May nakita ko, may naghahanap po sa City Hall. Naka-wheelchair, di ba? So, kaya nga nila. Kulang nga lang sa kapasidad. Sabi nga niyo, yung nabawasan yung siyempre, hindi makalakad ng diretso. Pero nakapagtrabaho pa rin siya. Kaya papasok pa rin yan doon. Ang PWD, pag gusto magtrabaho at may kakayanan, papasok yan doon sa ating pong magiging ordinansa o tulong o sa senior citizen. Pareho na rin sila sa aspeto na yun. Kung may kakayanan ng PWD at isang senior citizen na maghanap buhay, ihanap natin sila ng bagay sa kanilang kakayanan. Ganda. So, ayan po yan. Nasa nasa pagtatrabaho ng opisyal yan, pag-iisip. Ngayon, magagampanan mo, walang halong pag-iimport at walang halong personal na interest. Marami kang magagawang kapakit-pakinabang sa syudad mo Tama. Diba? Napawit nyo yung PWD. Sa mga kabataan po naman, Sir Bobet, may mga naisipin ba kayong mga magagandang proyekto kung sakali? Talagang kasama nga pwede ka ng kumandidatong gobernador Mukhang alam mo lahat ng dapat, ang problema ng bayan di ba? Oo, yung solusyon na lamang ang di ba? Sa kabataan, nabanggit ko nga po kanina, na ang inyo pong lingkod ako po'y dating kabataan barangay chairman. Kung SK chairman naman ngayon. Ako naman po'y naging official din ng federasyon. Ibig sabihin yung po namang pang syudad. Di ba? Tayo po'y naging, sabi nga, leader kabataan ng araw. At naging leader estudyante rin. Ngayon, sa mga kabataan po, siyempre, number one ho dyan, siyempre, ang sa akin muna, wala tayong magagawa sa Pilipinas, sports Una sports. Pero dapat may moral din po. Kung ang tawag dyan, termino dyan moral guidance, hindi po ba? Kasi ang isang kabataan yan po ay yung pong estado ng sabi nga developmental stage Nandiyan yung mapusok pa. Nandiyan po lahat. Ako, naging kabataan din po. Mapupusok pa. Na iba ang pag-ugali ng kabataan. Ibig sabihin po, pag yan kung saan mali niya at kung sino mga kasama niya, maaaring ma-impluensya. Kaya dyan po papasok ang gobyerno. Di ba? Kaya sa kabataan ngayon, yung bang sinasabing dapat yung moral guidance, di ba? Kung ano yung tama, dapat ituro yan. Di ba? Una, ng mga magulang o yung mga proyekto ng syudad na para po sa mga moral guidance sa mga kabataan. Siyempre kasama na yung sports. Pero hindi naman lahat dapat sports. Di ba? Kumbaga, dapat meron tayong mga programa sa syudad na para ma-develop yung moralidad ng kabataan. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, kaibigan, kasama ng uli lang lubos ako Panganay ako sa amin 5 magkakapatid. Nung mawala mga magulang ko, pwede na ako magwala Ibig sabihin, pwede kong gawin yung mag-inom, mag-droga, kung ganyan. Wala nang magagalit sa akin. Hindi na ako wala na ako katatakutan di ba? Pero bakit pinilit kong maging maayos? Alang-alang sa mga kapatid ko at sa kinabukasan namin. Wala matutulong na halos sa amin So yan po sinasabi ko. Kung ako'y mas pinili ko yung maling landas, di magwawala na ako. Inom dito, durog doon, ganyan. Na, may mga kaibigan ako naging ganyan. Kaya nga, kailangan talagang moral guidance. Ngayon, magsisimula yan sa tahanan, siyempre, sa mga magulang. Pangalawa, estado. Diba? Ibig sabihin ng estado, pagdating na syudad, mayroong parte dyan ng syudad. Tama. Meron po yan. At sabi ko nga po, pag maganda ang moral meaning, dito, moral foundation ng isang kabataan, hindi ho yan maliligaw ng landas. Magiging responsabling, sabi ko nga po magiging responsabling mamamayan po yan pag nasa tamang edad na siya. At lalo na kung magkapamilya na siya. Napakaganda ng mga tinuran ni Sir Bobet Bora. Alam nyo, isang araw galing ako sa San Pedro Laguna.
may napansin akong multi-cup din eh. Andun yung pangalan nyo. Sa inyo ba yun? Yung multi-cup na paikot-ikot na libre sa kayo doon. Eh, isa lang naman ang ano ba pangalan ng nakita mo eh. Kaibigan nante. Eh, Bobet Bora nakita ko. Ay, siguro sa akin Ay, ngayon. hindi ba? Sa kanya talaga. Ano ba, paano ba nagsimula yun? Ba't nagkaroon kayo ng inisyatibo? Pati Alam mo, sa inyong mga kababayan sa, Binyate, sa Binyan. Alam niyo po, ako po ay, sabi nga, may malambot na puso, di ba? Nostalgic, sentimental po ako, at sabi ko nga po ay mababang kalooban. Ano? At hindi ko sinasabing perfecto po ako. Napakarami ko pong pagkukulang, kasalanan, pagkakamali bilang isang pangkaraniwang tao. Sa mga panahon ngayon, hindi ko nasabing fulfilled ako sa lahat ng gusto kong mangyari. Pero sa buhay ko. Pero yung siguro yung konti naman nagampanan ko ng maayos, di ba? So, itong iniisip ko pala parati po sa akin na ako naman nasa twilight zone senior citizen na po. Anumang oras baka kunin na tayo ng Panginoon, hindi natin alam yan di ba? So, iniisip ko lagi kung paano ako makakatulong sa ating pong mga kapwa mamamayan. Kaya nga po nung pumasok ako sa politika, ay ang nasa isip ko kung paano ko makakatulong Hindi yung kung ano man yung nasa isip ko kung paano ko yayaman. Ba hindi po. Hindi ko yan inisip sa politika. Sa totoo lang sa pagpasok ko sa politika, alam ng mga kababayan ko sa Binyan, lagi ako nasa kabilang bakod Kumbaga, yung kumbaga sa sabong lagi ako doon sa nandihado. Kumbaga lagi sa wala. Di ba? Ayan meron, wala, meron, diyan. Lagi po tayo nandun. Bakit? Ang gusto natin medyo makapag-ambag tayo ng pagbabago. Di ba? Ngayon, anong magagawa ko kung ako po ay hindi pa naman ako nahalal? Sa mga panahon ngayon, tayo ngayon lumalaban pa. Hindi naman ako opisyal ng gobyerno Ni barangay tanod, di pa po ako nagiging barangay tanod. Paano paraan ako makakatulong? Kasama walang makakapigil sa isang mabuting mamamayan. Hindi na nangangailangan siguro na maintayin mo pang manalo ka o maging konsyal, mayor ka bago ka tumulong. Sa kaliitan ng kakayanan mo, pwede mong gawin Ngayon, naisip ko yan. Actually, noong po, 2010 po, meron na akong 2 bangka. May bangka po ako dyan. Nandiyan po sa Barangay de la Paz, sa Barangay Malaban. Ako po ay nag-ipon, bumili po ako ng bangka. Tunay na bangka po ito pangisda. May 2 katig. Yung tawag natin dyan, palangoy. Sa Binyan. May 2 katig, kahoy po yan. Na kasya, 10 hanggang 12. Yan po ay noong pag 2010, ginagamit na po yan. Madali makilala yan, kulay dilaw. Ngayon, hinahanap ko kung nakanino Hindi ko na makita. At may makina po yan. Meron. Di 8, saka di G's, Briggs and Stratton. Ngayon, nakita ko na nag-ikot kami ito sa banga. Mga fiberglass. Hindi na motorsiklo nakaparada sa mga bahay-bahay. Bangka, hindi na motorsiklo. Meron na ako niya. So, mababa ang kalooban ko dyan. Kaya dito naman po, nakita ko lahat halos ng bahay, meron na silang mga makeshift na bangka. Ano naman ang may tutulong ko, di ba? Nakita ko yung mobilization ng problema sa kabila ng traffic, lahat yung pagdadala ng mga tao sa ospital, yung pong medyo yung mga bata sa eskwelahan, yung mga matatanda na walang masakyan pupunta sa bayan, di ba? So yung mga mobility, yung pagkilos, paggalaw. So naisip ko po na ano may tutulong ko dyan. Kaya po ako ay totoo sinasabi natin pong kaibigan Ante, kasama Ante. At kayo naman po siguro nakikita na ninyo sa inyong mga lugar, barangay, na umiikot ho yung aking pagpadamutan nyo na paumanin. Tatlong bultikab lang naman po yung aking pong nakayanan upang makatulong sa inyo. Maaaring hindi po tayong lahat ay matutulungan. Maaaring yung pupuntahan natin ay limitado lamang ang kakayanan kahit maliit lang naman po yung multicab. Pero yan naman ho'y buong puso. Wala pong pera ang gobyerno dyan kahit 5. Wala pong pera ang barangay dyan. Wala pong pera ang syudad dyan. Wala pong pera ang lalawigan. Wala po akong hiningan dyan kahit sino. At yan po ay kaloob po ng inyong lingkod. Nakikita ko po na baka sakaling makatulong at mukhang nakakatulong naman. Sobra. Sa mga atin, di ba? Kaya po yan ay pinagmamalaki ko po sa pangalan po ng aking pong mga kasama, di ba? Mike Yatco, di ba? Si Bukal Teresa Yatco.
nakikita naman ng taong bayan, umiikot po yan. Kasi nakikita natin yung problema kasama auntie, na konting bagay, pupunta lamang ng kabilang barangay, dadalhin sa ospital bago dumating sa ospital patay na Minsan nga, ang nangyayari ay nagrereklamo pa, hindi sila daw, di umano, makahiram Ambulansya. ng ambulansya o kahit na anong klaseng sasakyan, mapabarangay man o sa syudad. Hindi makahiram, kundi parang mabagal o mahirap magpaalam. Siguro may sariling dahilan yung ating pong mga ahensya ng gobyerno. Pero sabi ko nga po, sa maliit na paraan, hindi pa po tayo nakaupo. Hindi po kailangan pa tayo mahalal. Gumagawa na po tayo ng mga ehemplo sa taong bayan na tayo naglilingkod na. Wow. Lalo na siguro kung tayo pagkakatiwalaan. Diba? Nag-aabono na nga tayo ngayon. Kumbaga, di lalo na. Kumbaga sa Sir Bobet, mga kababayan po dyan sa Binyan City, na ika nga po, sariling lukbuta ko tawagin nga sa amin Sariling abono lagi. Kaya nga po, niya. yan po mga multicam na yan, 3 po yan umiikot. Umiikot po yan, pinaghati-hati ko po sa 24 na barangay, divided by 3, 8 barangay po. Ngayon, kung alin ang bakante, pwede po yan. Kaya hindi naman po siguro lahat mapagsiservisyo, pasensya na po doon sa iba. Pero yan naman po yung buong puso. Wala pong pera ang barangay dyan, wala pong pera. Yan po ay personal na galing po sa lukbutan ng aming pong pamilya. Alang-alang po sa inyo. Ayan po, pagdating po dyan sa multicam, lahat po kayo ay open. Magsabi lamang po kayo doon sa mga karampatang taong aking pong inassign. Nakakausapin po ninyo at madali po yan, basta pwede po. Ako, napakaganda ng aming talakayan po ni Sir Bobet. Siguro mensahe lang po sa ating sa inyong kababayan dyan sa Binyan City, na sa inyo po pagkakataon sa programa pong Antemano Balita. Ayan, unang-una sa lahat po, papasalamat po ako sa ating pong batikang broadcaster. Guwapo na magaling pa Abangan nyo siya sa kanya pong mga programa at mamaya pasasabihin niya siguro yan. At ang masasabi ko lang po sa akin pong mga kababayan ay malapit na hong halalan. Marami pong mga kandidato na naghahangad, di ba? At isa po ang inyong lingkod dyan, si Bobet Borja, double B ho. Pero nakalagay sa akin sa balote, Bobet Borja. Hindi po napalagay ang double B. Pero ako lang naman po ang kandidatong Bobet Borja. At napachempo pa, numero 9. Wow. Number 9 po tayo sa balota. Kaya mga kababayan, ako po'y nakikiusap din naman sa inyo. Kung gusto niyo po ng tuloy-tuloy na pagbabago o simula ng pagbabago, ay syempre po, alam niyo na kung sino ang pong inyo pong gagawin. Diba? Marami pong naghahangad yung ating pong mga kasama. Sabi ko nga andyan naman ang si paring Mike Yatco, malabang for congressman, kanya pong misis para bukal, diba? Si Ma'am Teresa Yatco, at yung aking pong mga kasama, ay siguro bigyan po natin ng pagkakataon. Bigyan po natin ng pagkakataon. At ilawan po, ako naman po ay ang aking pong misis. Diba? Kita niya naman po, ang aking pong may bahay, Nilda Trinidad Borja, ay lagi naman po nakasuporta yan sa akin. At sa ating team po, kung ano magiging trabaho ko po, at responsibilidad, kasama ko po siya na tutulong po sa inyo. Kaya inaasahan ko po sana na magtulungan po tayo. At umasa po kayo na gagawin ko po lahat ng aking pong magagawa sa abot ng aking pong kakayanan na makapaglingkod po ng tama, wasto, at pakinabang na makikita at mararamdaman ng ating pong mga kababayan. So, maraming salamat, kasama ngante. Maraming salamat sa iyong panahon din at ako'y yung na-interview. Diba? Mapakalaking bagay nito. Sana po panoorin po ninyo ito at masabi naman ninyo sa inyo din mga kasama at kababayan natin na panoorin din po. Diba? So, kasamante, maraming salamat ulit. At magandang gabi at maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa inyo lahat. Ayun, maraming salamat po. Soon to be City Councilor po ng Binyan City. Walang iba kundi si Double B, si Bobet Borja. Maraming salamat po. Lahat po ng bumubuo ng programang ito, Antemano Balita, at ang Target On Air sa DCME, Kisi 30. Monday to Friday po yung Target On Air ni Carex Kayano. Siyempre yung lingkod pag wala po siya. Ako po ang pasamatalang umaalalay sa kanyang programa. Maraming salamat. Ingat pa. At regards pala sa ating cameraman, si Marvin Sniper Kaharian. Maraming salamat. Ingat po.
and Merry Merry Christmas.